pag-usapan po naman natin ang isa sa pinakamahalagang bagay sa ating buhay, sa atong kinabuhi, yan yang oras. Time is precious. Sa panahon po natin ngayon, ang hirap po bumiyahe kahit na may sarili kang sasakyan. Nakakapagod na po ang traffic, kaya minsan napapaangkas ka na rin. Oh, hindi ako nga nag-aangkas din po ako kasi naman mga friends, di ba ang oras po ay talagang mahalaga, ginto po. Kaya kung may mga events ako pupuntahan, mukhang malabo, talagang hindi ako makakarating on time. Yan ang ginagawa ko. Mahirap kasi kung maraming tao nag-iintay at masasayang lang ang oras, di ba? Ito lang para may perspektibo po kayo. Pag may 100 tao po ang naghihintay sa iyo at nadali ka ng 1 oras, hindi 1 oras ang sinayang mo. Ang nasayang mo ay 100 hours dahil 100 tao ang naghintay sa iyo ng 1 oras. Kaya kailangan bigyan natin ng halaga ang time. So paano tayo na nagbibigay ng halaga sa ating oras? Ito po, I set my own deadline. Ang ibig sabihin po niyan, para malaman mo talaga kung ano ipaprioritize mo. Mahirap kasi kung nagka-cramming ka na parang sabay-sabay. Sa totoo lang sino sa inyo ang king and queen of cramming? Kaya ang ginagawa ko mga ka-friendship, every night bago mag-umpisa, sinusulat ko na sa papel ang aking deadline, ang aking dapat gawin the next day. Para wala akong kalimutan yan, sinusulat ko talaga. Ayun, nakasulat mo talaga. Kasi napakahalaga po na kailangan isulat po natin. Mahalaga to para lalo na sa mga tinatawag ko sa mga seminars, para hindi ka magkaroon ng conflict, di ba sa inyong mga schedule. Yun, that's number 1. Number 2, huwag natin sayangin ang oras ng ibang tao. Di ba? Don't waste other people's time. Ito lang hindi ko makalimutan to. Nung ako ay nagnenegosyo pa, tapos meron akong ka-meeting isang hapon. And then, nahuli lang ako ng 15 minutes. Hinintay naman ako ng hapon. Nung kinamayan ako, bigla ng pagkakamay sa akin, tumayo, umalis. Sabi ko, sir, we haven't really discussed our business. Yeah, but you were late. Sabi ganun, or you are late. Yes, because of traffic. And then tinanong sa akin, ito ng Japanese, is traffic a rare occurrence or normal occurrence in Philippines? Sabi ko, normal. So, you have a problem. Sabi niya, what's your problem? Ito na sabi niya sa akin, Chinky, how can I trust you with my money if I cannot trust you with my time? Grabe. Nang dahil doon talaga namulat ang aking isipan, hindi na talaga ako nag-late. I make it a habit. Mahirap din kasi, pag parati kang late, malaking impact po sa ibang tao. At siyempre, hindi ka na pagkakatiwalaan katulad na ginawa sa akin hapon. Kaya naman kapag traffic at wala ng pag-asa, again, na makakarating ako sa takdang oras, anong ginagawa ko? Angkas. Kaya nga dapat gumawa tayo ng paraan sa ating problema. Di ba parati natin sinasabi sa ating programa, to every problem, there's always a what? Solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Kaya nga, pangalagahan natin ang oras, di ba? Huwag natin sayangin. Pangalagahan natin ang oras ng ibang tao at pangalagahan din ang oras ng iyong sarili. Don't waste your own time. Kung mahalaga ang oras ng iba, mas mahalaga rin ang oras ko. I make sure that I use my time wisely. Mahirap magsayang ng oras kasi ito lang po para mas mag-gets nyo po. Para malaman mo yung halaga ng oras mo, all you need to do, kung ano ang buwan na nakita mo, i-divide mo siya ng 30 days. Halimbawa, kumikita ka ng 15,000 a month. Divide mo ng 30 days. Ibig sabihin, kumikita ka ng 500 pesos per day. Divided by 8 hours. 8 hours ka nagtatrabaho. So 8 hours, calculator natin So yung 500 divided by 8, lumalabas po, ang per oras nyo po ay 62 pesos. 62. Kung ikaw ay na-stuck sa traffic lang ng, let's say, 2 oras, papasok, 2 oras, times mo ng 62, ang nawawala sa'yo ay 250 pesos per day. Times mo ng 20 days, kung pumapasok ka, 5,000 ang month na nawawala sa'yo. Times 12 months, ang nawawala sa'yo, 60,000 pesos per year dahil lang sa traffic. Yan pong kailangan po natin malaman. Kasi yung oras na sa traffic, pwede mong ilagay sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay. Kaya huwag din natin hayaan na lumipas po ang araw na hindi natin kasama ang mga mahal natin sa buhay. Aanhin mo yung kita mo, ang yaman mo, kung hindi mo naman kasama ang mahal mo sa buhay. Di ba? Napaka-boring yan. Kaya nga nakakalungkot po talaga sa ating mga kababayan ng OFW.
ang laki ng sakripisyo nila para magpadala lang ng pera. Kaya bigyan natin ng halaga ang bawat sentimo na kanilang pinapadala. Dahil ang pinapadala nila hindi pera, kundi oras na malayo sa kanilang pamilya.